Amen. So ngayon po, tayo pong lahat ay makikinig ng salita ng Diyos. Let us all be excited. Amen. Expect something from the Lord. Lord, anong muli sasabihin mo sa akin? Amen. Huwag mo munang isipin na mamayang alas 12, ECQ na. Kundi isipin mo, Lord, anong sasabihin mo sa akin ngayong oras na to? Tawagin po natin ang ating senior pastor, our beloved and anointed Reverend Belen Ramos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat, maging sa mga nanonood ho sa atin. Tulad ng sinabi ng ating Pastora Manel, kung maaari po, tayo ay nakaupo ng maayos, may hawak ho tayong Bible, may notebook ho tayo, may ballpen ho tayo, para maisulat ho natin yung message. Now, although tayong naka-online lang ngayon, hindi po nalilimitahan ng presensya ng Diyos. Kaya ho tayong abutin ng Panginoon saan man tayo naroon. Amen? Now, tayo po ay handa ng makinig ng salita ng Diyos. Kung meron po kayong mga Bible, basahin po natin ito in Matthew chapter 19, verse 26. Matthew 19, verse 26. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Again, ulitin po natin sabay-sabay na mayroong pag-unawa at nanggagaling sa ating puso. 1, 2, 3, go. With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ang ating po pag-uusapan ngayon, kasi talagang mayroong kaguluhang nangyayari, may mga bagay na confusion, anxiety, may mga bagay na hindi natin kayang maunawaan na mga nangyayari ngayon. Kaya pag-usapan po natin ngayon, trusting God even when it is illogical to trust Him. Amen? Pagtiwalaan ng Diyos, kahit kabaliwan ang maniwala sa Kanya. Tayong lahat ay sandaling yumuko, tayo'y manalangin, dakilang Diyos, umaasa po kami, Panginoon. Sa oras na ito, na bagamat ang ilan sa aming mga kapatid ay naka-online lamang nakikinig sa amin at nanonood, hayaan mo po kumilos ng malaya ang iyong kapangyarihan. Ikaw ay siyang mangusap sa aming Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang iyong presensya muli naming madama. Palakasin mo mga nanghihina. Dagdagan mo muli ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. At umaasa kami, dakilang Diyos, na may magandang bagay kang gagawin sa amin ngayong hapong ito. Wala pong ibang maitaas, walang ibang maluwalhati, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Pwede tayo po lahat ay makakaupo. Trusting God even when it is illogical to trust Him. Ang pagtiwalaan ng Diyos, kahit parang titignan, ay kabaliwan, illogical to trust Him. Para lalo po natin maintindihan itong message na ito, bigyan ho natin ng kahulugan ng ilang mga salita na ating pong bibigyang diin sa ating pag-aaral. Tulad ng to trust. Anong ibig sabihin ng salitang to trust? Ibig sabihin po nito, one in which confidence plays, no? Yung isa na inilagak mo yung kumpiyansa, no? Ibinigay mo yung confidence mo. Firm belief in the reliability, truth, ability, or strength of someone or something. Meron kang matindi o yung firm belief mo, no? Meron kang matatag na paniniwala, no? Ikaw ay umaasa, meron kang reliability, no? Yung lakas at pagtitiwala doon sa yung inaasahan. Ibig sabihin naman po ng illogical, not observing the principles of logic. Pag sinabing illogical, ay wala ito sa prinsipyo, no, ng logic. Not reasonable, unwise, or unpractical. Senseless. Pag sinabing illogical, hindi po ito reasonable, hindi makatwiran. Unwise, ibig sabihin, parang kamangmangan pag sinabing illogical, unpractical, and senseless. Ibig sabihin talagang parang, no, walang kasense yung ginagawa mo pag illogical. No? Now, naniniwala po tayo kasi I believe mga 5 years ago, 6 years ago, finish ko na po yung out of logic, but in the faith. No? At yung nangyayari ngayon sa atin, kung titignan natin, parang hindi natin lubusang maunawaan ng lahat ng bagay. No? Kasasabi lamang ng gobyerno, pinapayagan muli ang pagsamba. Tapos sabi, ihinto. Tapos sabi, 10%. Tapos ngayon ay ininto na naman.
No? Kundi natin kontrol lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran. Tama po ba? Dami ang nakakasakit, lalong lumulubha. Sabi nga pagkatapos ng isang taon nang tayo magkaroon ng COVID sa Pilipinas, parang bumalik ulit tayo doon sa simula. Ito na naman, may struggle tayo. Para kung titignan natin, hindi natin talagang maunawaan sa ating sariling pag-unawa. At kung titignan natin, lahat ng mga bagay na ating kinikilos at ginagawa, ay pag hindi ka nasa pananampalataya at hindi ka Kristiyano, lahat ng bagay ay logical. Iisipin mo sa isip mo, aalamin mo sa karunungan mo, no, sisiyasatin mo ito sa magitan ng siyensya, ng malinaw na pagkaunawa, no? Kasi we are living in a logical world. Yan ang mundo. No? Nabubuhay tayo sa mundo na lahat ng bagay ay logical. Kailangan naiintindihan, nauunawaan, kaya ang gobyerno, grabe ang magpaliwanag sa mga bagay-bagay. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, sabi mo sa iyong katabi, sabi mo sa iyong sarili, ako ay hindi para sa mundo. Hindi ho tayo para sa mundong ito. Amen? Ang ating mga lakad, ang ating mga gawa, ang ating pinapaniwalaan ay minsan, kung titignan, ay illogical. Amen ba? Kung titignan ang ating ginagawa, kung titignan ang ating pagsamba, pagbibigay, pagsunod, illogical kung titignan. Pero kasi nagtitiwala tayo sa isang Diyos ng Biblia na hindi po nagsisinungaling sa kanyang pangako. We are believing sa isang Diyos na tinuturo ng salita ng Panginoon, God of the Bible. Hindi ho tayo naniniwala sa isang Diyos na wala sa Biblia, kundi ang ating pinapanampalatayanan, yung Diyos na nangako sa kanyang mga salita. Diyos ng Biblia, na sabi ng salita ng Diyos, ililipas ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Siya ang Alpha at Omega. Ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos na hindi kailanman makikitaan ng pagsisinungaling. Sa Kanya'y walang kadiliman, lahat ay kaliwanagan. Yun ang ating inaasahan. Amen po ba? We know that what God can do, alam natin kung anong kayang gawin ng Diyos sapagkat lalo sa mga may karanasan sa Kanya, sinabi ng salita ng Diyos, but we do not place our faith in what He can do. We place our faith in who He is. Hindi lang tayo nakatingin kung ano ang kayang gawin ng Diyos, kundi nakatingin tayo at ang ating pananampalataya at tiwala ay nakalagak sa Kanya dahil kung sino siya. Tanong mo ang iyong sarili, kilala ko na ba si Lord talaga? Kilala mo na ba talaga ang Panginoon, kapatid? No? Na kailangan mo siyang pagkatiwalaan kahit sa panahon na illogical magtiwala. Amen? Bakit po natin ito pinag-uusapan tulad na sinabi ni Pastor Manel? Baka dumating ang time, pati ang pagsamba, no, sa magitan ng online ay pagbawal. At maaaring sabihin ng iba, logical naman din. No? Na okay lang muna na pag-ihinto muna natin ito. Kung iisipin ko nga naman, kumakalat ang virus. No? Bagamat tayo po ngayon ay sumunod sa protocol na sinasabi ng gobyerno, pero hindi po maihinto ang ating pagsamba sa Panginoon. Illogical man. Naghihirap ang mundo, tapos tayo ay tumutulong at magbibigay. Illogical. Tama? Pero kasi, hindi ho tayo nakatingin sa kung anong kayang gawin ng Diyos. Nakatingin tayo kung sino siya. At ang ating Diyos na pinapanampalatayanan na hindi nagbabagong Diyos. Siya'y Diyos na tapat sa kanyang pangako. Siya'y Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kaya kapatid, sa lahat ng mga nanonood sa atin, ilagak lagi natin ang tiwala natin sa Diyos kahit minsan hindi natin lubusang maunawaan. Illogical man ang maniwala. Illogical man ang sumunod. Hello? Maaaring makulong ka. Maaaring ikaw ay magbabayad, magmumulta. Ikaw ay mapahirapan sa pagsunod mo. Sa pagtitiwala mo, maaaring kapraningan na kabaliwan sa tingin ng iba. Amen? Pero hindi magbabago ang ating tiwala sa ating Panginoon. Amen? I pray
ngayong oras na ito, lalong patatagin ng Diyos ang iyong tiwala sa Kanya. Lalo sa panahon ngayong di natin lubusang naunawaan lahat ng nangyayari. Amen? Hindi natin kayang kumputin lahat ng mga bagay, hindi natin kayang unawain mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero I want to encourage you, lalo kang magtiwala sa Diyos. Amen ba? Lalo kang magtiwala sa Kanya na hindi ka pababayaan o iiwanan ng Panginoon. Ano magagawa ng ating tiwala kay Lord? Maging sa panahon ng illogical, trusting God overcomes our weaknesses. Pag tayo nagtiwala sa Diyos ng lubusan, kahit minsan di nating maunawaan, bakit kailangan pa rin natin magtiwala? Ang nangyayari sa ating mga kapatid, na overcome natin yung ating mga kahinaan. Nanya kayo? Totoo lang, we don't want to admit our weaknesses. Ayaw natin admit yung ating mga kahinaan. Mahirap sabihin kung saan tayo mahina, no? Kasi sa mundong ito, ang galawan ng mundo, lagi ang pinagmamalaki ay yung kanyang lakas, galing, husay, yun lagi ang ating pinopron. Pero kung makikita lamang nila ang ating mga kahinaan, no? Kung makikita nyo lamang ang aking kahinaan, makikita nyo lamang kahinaan ng bawat isa, baka talagang tayo ay mawawalan ng tiwala sa bawat isa. Amen? Ayaw natin admit ang ating mga kahinaan. Pero alam niyo po, sa kahinaan yan, sa kabila ng tayo may kahinaan at magtitiwala sa Diyos, kaya tayong palakasin ng Panginoon. So ang sikreto para yung kahinaan mo ay maging kalakasan, magtiwala ka lang kay Lord. Amen? Maraming kahinaan na nagkakalat sa mundo ngayon dahil sa nangyayari sa COVID-19. Lumalakas yung kahinaan natin sa takot, halo tayo napupuno ng takot, ng anxiety, nawawalan tayo ng pag-asa sa kinabukasan. Kaya ang sikreto, magtiwala lalo kay Lord. Ano sabi na 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10? 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10, ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Sabi ng Diyos kay Pablo, kasi nagpe-pray si Pablo, meron siyang sakit at 3 beses niyang ipinanalangin sa Diyos yung kanyang sakit na yun, pero hindi siya gumagaling. Imagine, no, si Pablo, na yung kanyang panyo pagka dinala sa may sakit, gumagaling. Pero meron siyang sakit na hindi gumagaling. At ang sabi doon sa talata, nagsisilbing pamalo ni Satanas sa kanya yon. At nag-pray siya kay Lord, Lord, bakit nangyayari ang lahat ng ito? Sumagot ang Diyos sa kanya. At ang sagot ng Diyos, ang pagpapala ko sa iyo'y sapat sa lahat ng iyong pangangailangan. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Sa iba, ayaw natin pagmalaki yung ating kahinaan, pero bilang mga mananampalataya ni Lord, lalo natin ipakitang mahina tayo para maipakilala natin merong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpapalakas sa atin. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Amen? So pag nagtiwala tayo kay Lord, mga kapatid, na-overcome natin yung ating kahinaan. Kasi nakikita yung lakas ng Diyos sa ating buhay. Mahina tayo sa mga bagay na nangyari sa mundong ito, tiwala lang tayo kay Lord. Mahina tayong dumiskarte sa panahon ng pandemya, nawawalan tayo ng hanap buhay, tiwala ka lang kay Lord. Di ba? Humihina yung ating pananalapi, panahon ng mga ganito, hindi natin alam paano tayo didiskarte, may mga nawawalan ng trabaho, nagsasara mga kumpanya, negosyo, tiwala ka lang kay Lord. Amen. Kasi kung kailan ka mahina, kung kailan ka bagsak, doon mo lalo makikita yung lakas ng Diyos na darating sa buhay mo para walang mapapurihan kundi ang Diyos lamang. Amen. So sa panahong tayo mahina, lalo tayong magtiwala kay Lord. Amen? Sa panahong may atake sa iyo ang kaaway. Hallelujah. Ngayong mga panahong ito, lalong, no, parang kakailan lamang, no, yung last year, nung dumating ito, ang daming tinamaan ng anxiety,
no? Nagkaroon ng takot, di makatulog sa gabi. At minsan pinayagan din ng Diyos yan, mga kapatid, para makita ng Diyos saan ka ba nagtitiwala. Huwag ka magtiwala sa gobyerno, huwag ka magtiwala doon sa tulong ng tao. Okay lang maniwala sa sinasabi ng gobyerno, pero huwag mong ilagak ang tiwala mo sa gobyerno. Pabago-bago yan. Tao yan eh. Nandiyan kayo? Ang tiwala natin ay ilagak lagi natin sa ating Panginoong Diyos. Sabagat doon lamang natin ma-overcome yung ating mga kahinaan. Sa Romans chapter 4, verse 18 to 21, dito ipinakilala ng ni Pablo, yung kwento ni Abraham, na sa kabila ng sa kanyang may kahinaan nilang mag-asawa ni Sarah, ay gumawa ang Diyos ng himala. Romans chapter 4, verse 18 to 21, in hope against hope he believed, so that he might become a father of many nations, according to what he had been spoken. So shall your descendants be. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body not as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, and being fully assured that what God had promised, he was able also to perform. Basahin natin sa Tagalog. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya. Kaya napakahalaga yung, alam mo yung word of God eh. Nagtitiwala ka sa sinabi ng Diyos. Ma-overcome lamang natin ang ating mga kahinaan. Minsan parang illogical nang maniwala. Dahil kung titignan natin ang ating sarili, mahina talaga tayo. Pero maniwala ka sa sinabi sa iyo ng Diyos. Sindami na bituin ng iyong magiging anak, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya. Palibhasay 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Talagang imposibleng maniwala. 100 taon na si Abraham, si Sarah naman ay baog. Hallelujah. Verse 20, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Alam mo, pag lubos ang nagtitiwala sa Diyos, sa kabila ng ikay nanghihina at kung titignan mo ang yung physical na katawan, 100 taon na si Abraham, ang kanyang asawa'y baog pa. Kung titignan niya, imposible yung sinasabi ng Diyos. Pero hindi siya napanghinaan ng kanyang pananampalataya. Sa halip, lalo pang tumibay ang kanyang pananalig. At siya'y nagpuri pa sa Panginoon. Pagka ikaw ay gustong malagpasan ng iyong kahinaan, weaknesses, tumingin ka lang sa sinabi sa iyo ng Diyos. At kapag nakita mo yung pangako ng Diyos na mas mataas kaysa sa iyong kahinaan, ang resulta nito, makapagpupuri ka sa Diyos. Amen? Kaya anuman ang mangyari ngayon sa ating kapaligiran, I want to encourage you, my brothers and sisters, hindi tayo hihinto ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hindi tayo kayang pahintuin ng mga kahinaang nangyayari sa mundong ito. Ano man ang kaguluhan. Amen? Sabi nung iba, hindi naman kayo pinipigilang sumamba. Pwede naman. Pero ito, introduction ito eh. Ibig sabihin, kung kaya nilang gawing sandali, kaya na nilang gawing sunod-sunod. Amen? Kasi naisulat na sa Biblia yan eh. Nasabi na po sa Biblia na darating ang time, ipahihinto ang pagsamba at paghahandog. Pero tayo mga naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoon, hallelujah, hindi tayo maihinto ng ating pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Ano man ang mangyari, lalong tumibay ang iyong pananampalataya sa Kanya. Lubos siyang naniwala, natuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Ibig sabihin, hindi siya nag-waver sa sinabi ng Diyos sa kanya. Kung titignan niya kanyang kalagayan, kung titignan mo yung kalagayan mo ngayon, parang hindi mo kayang magpatuloy kay Lord. Kung titignan mo ang iyong bulsa, parang hindi mo kayang magsimula ng negosyo. Ngayong pandemic na ito, ang dami natin maaaring maging excuse sa ating mga weaknesses. Pero wag mong tingnan yung kahinaan. Magtiwala ka lalo sa ating Panginoon Diyos na nangako sa atin.
illogical man ang maniwala at magtiwala. Amen? Kasi pag nagtiwala ka kay Lord, ano magiging mangyayari? You will overcome your weaknesses. Pag nagtiwala ka kay Lord, makikita mo yung kahinaan mo nagiging kalakasan. Pag nagtiwala ka kay Lord, makikita mo yung pagsama ng Diyos sa'yo. Kung kailan ka mahina, saka ka naman malakas. Nakikita mo yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, nagkakaroon ng mga himala. Amen? Tandaan niyo po ito, the Lord does not abandon us in our weaknesses. Hindi tayo kailanman iniwan ng Diyos maging sa panahon tayo ay mahina. Ito pangako ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 4, verse 15 to 16. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Meron tayong Kristo na hindi po tayo iiwanan eh. Kasi sinubok din siya. Pero sa lahat ng pagsubok na kanyang pinagdaanan, siya'y nagtagumpay. At siya ngayon ang namamagitan sa atin. Amen? Trabaho ni Kristo ipag-pray ka sa Ama na hindi ka dapat mapanghinaan ng loob. Hello? Illogical man kung maniwala kung titina kapraningan, kabaliwan. Hello? Susunod ka pa rin ba kay Lord? Ito na sinasabi ng gobyerno ngayon. Di ba? Lalaitin ka ng iba, maaaring kulong ka pa, iharap ka pa, sabi ng Bible sa isakdal ka pa ng mga tao, no? Ikaw ay hatulan, basta sumunod ka kay Lord. Kung dumating man yon, mga kapatid, lalo mong patatagin ang iyong pananampalataya kay Lord. Amen? Kaya sabi doon, let us then approach God's throne of grace with confidence. Lalo tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos nang mayroong pagtitiwala, may kumpiyansa, dahil alam natin tatanggap tayo ng himala sa Kanya. Amen? Pangalawa, trusting God overcomes our fear. Ang pagtitiwala sa Diyos, kahit illogical ang magtiwala, kapraningan ang maniwala, na-overcome natin ang anumang takot na meron sa mundo. Sabi ng Awit chapter 27, verse 1 to 3, si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko't mga kaaway nga, mabubuwal lamang sila at magpapariwara. Kahit sang hukbo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Amen? Libutin ka man ng problema, suliranin, atakihin man tayo ng tao. Trust God. Magtiwala pa rin tayo sa may kapal. Amen? Bakit? Si Yahweh ang ilaw at kaligtasan natin. Siya ang magiging liwanag natin sa ating daraanan. At kung dumating man, atakihin tayo kabi-kabila. May COVID sa inyong kapitbahay, may COVID man sa inyong pamilya. Hallelujah. No? Ang dami nakaka-COVID ngayon. No? Maka-COVID man ang iyong mahal sa buhay. Baka yung iba nga dyan, may COVID na, di na alam. Ang tawag doon, asymptomatic. Huwag ka matakot. No? Kasi ganito tiwala natin kay Lord. Ganito tayo lubusang magtiwala kay Lord. Kung kunin man tayo ng Diyos, buhay, siya may hawak ng buhay natin. Hindi tayo natatakot maging sa kamatayan. Nakalulungkot. Siyempre sa iba na tayo kunin ng Panginoon. Pero ang tiwala natin kay Lord, anuman ang mangyari sa mundong ito, paikutan man tayo ng kung ano-anong sakuna, pandemic sa mundong ito, magtitiwala pa rin tayo sa may kapal. Amen? At pag nagtiwala ka kay Lord, ma-overcome mo yung fear mo. Kasi pag nanood ka ngayon ng balita, grabe ngayon, walang pinag-usapan ng balita ngayon, kundi sinong may sakit, ilan ang namatay, no? Wala nang paglagyan sa ospital. Puro ganon ng mga balita ngayon.
Matatakot ka. Minsan pag nanonood nga kami ni Mami, minsan sasabihin niya, Daddy, patay mo na lang yan. Wala namang may bibigay ng mabuti sa atin yan. No? Kasi pag puro negative ang narinig mo, talagang mapupuno ka ng takot eh. Hello? Pero nung kailangan, lalo tayong magtiwala kay Lord dahil doon natin ma-overcome ang ating takot. Totoo, hindi natin maiwasan minsan tayo ay matakot. Kumakatok minsan yung takot eh. Di ba? Kakatok yan, tatakutin ka. Paano ng buhay nyo? Paano na kinubukasan nyo? Paano ng anak mo? Paano ng asawa mo? Paano na kayo kakain? No? Paano na trabaho mo? Minsan, maraming pwedeng panggalingan ng takot nakakatok sa ating buhay. Ito magandang nakita ko, when fear knocks on your door, send faith to answer it. Pag kumatok ang takot sa bahay nyo, alam nyo, ang sasagot dapat, magbubukas ang pintuan, pananampalataya. Siya ang magproteksyon sa bawat pintuan, bintana ng ating mga tahanan na maaaring pasukan ng takot. Hindi tayo dapat pagharian ng takot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka dapat pagharian ng takot. Amen ba? Ito sabi ng Isaiah chapter 53 verse 4. Sabay-sabay basahin. Maging sa mga naka-online. 1, 2, 3, go. Say to those with fearful hearts, be strong, do not fear. Your God will come. He will come to save you. Kapag dumating yung takot, no? Sabihin mo sa mga merong takot sa puso, magpakatatag. At huwag matatakot sapagat ang iyong Panginoong Diyos ay darating para kayo'y iligtas. Pag kumakatok ang takot, ang sagot natin, hindi yung, sino ka ba? Ano mangyayari sa amin? Paano na kami? No? Pagka kumakatok ang takot, nakikita niyo yung pinansyal niyo, kumakatok na yung takot. Ganyan. Magkakatapos na ng buwan. Ito, kakatok na naman ang takot. Ang pagbukas mo ay pananampalataya. Buksan mo yung puso mo kay Lord. Lalo kang magtiwala sa Kanya. Sabi ni Lord, darating ako para kayo'y aking iligtas. Paano tayo sasagot sa takot? Sa pananampalataya. Amen? Palibutan man tayo ng kabi-kabilang problema. At minsan, sa mga panahon ito, hindi mo maiwasan eh. No? Talagang hindi pa natatapos ang problema, dumarating na naman isang problema. Hindi mo pa nalalagpasan yung isa, ito na naman, may problema na namang dumarating. Minsan, hindi mo namang ginugusto, talaga nandyan, dumarating na naman, umaakit sa bahay nyo nang walang paalam. Minsan natutulog ka, tumatabi na sa'yo yung problema. Kasama mo sa kumot. Ano sabi ni Lord? Say those who fearful hearts, be strong. Hindi sinasabing hindi ka matatakot. Alam ni Lord, darating ang takot sa'yo. Kaya nga sa Biblia, napakadaming salitang, do not fear. Kasi alam ni Lord, ang mundong ito, punong-puno ng takot. Kaya ano kailangan gawin? Lalong magtiwala sa Diyos. Kasi pag nagtitiwala ka sa Diyos at alam mo ang iyong Panginoon, hindi ka niya iiwanan, darating siya para tulungan ka, makikita mo na o-overcome mo yung takot. Parang titingnan mo, illogical magtiwala kay Lord sa panahon ngayon. Iba, practical. Di ba? Sabihin niya, practical lang gawin mo. No? Wala kang trabaho ngayon, mag-isip ka paano ka kikita sa online. Walang masamang magpraktikal sa mga aksyon, pero tandaan nyo lagi, mas higit pa rin makapangyarihan at higit na tayo magtatagumpay pag tayo lubusang nagtiwala sa Diyos. Kasi ang pagtitiwala mo kay Lord, maglilit ito ng aksyon. Maglilit ito ng pagkilos sa Kanya, ng tama. Pero naunahan ka ng takot, na kaya ka kumilos ay dahil sa takot, sigurado ang aksyon mo mali. Huwag kang aaksyon dahil takot ka. Umaksyon ka dahil nagtitiwala ka sa Diyos at nakarinig ka sa Kanya, doon ka humakbang. At doon makikitang may himala. Hindi ka dapat humakbang dahil sa takot. Kanya kayo? Hindi ka dapat sumagot, no? Gumawa at magdesisyon dahil sa takot. Tayo'y gumagawa, humahakbang dahil nananampalataya tayo sa Diyos. Pag nakita mo yung ganong bagay sa buhay mo, na-overcome mo ang anumang takot sa mundong ito. Psalms chapter 46, verse 1 to 3.
1 to 3. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, even though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though its waters roar and be troubled, though the mountain shakes with its swelling. Sabi doon, do not be afraid. Sabi, therefore, we will not fear. Kahit ang mundong ito, daigdig na ito, mayanig, ang mga bundok ay kainin ng tubig, no? Ang tubig ay mag-roar. Huwag ka matakot. Ito, grabe yung nangyayari. COVID pa lang yan. Huwag ka matakot siya sa COVID. Amen? Yes, gawin natin ang ating mga protocol. Maghugas ka ng kamay, ayoko na sabihin yung iba pero yung iba, sabi ng iba, kaya lang naman kami nagpe-face mask, hindi naman kami dahil takot kami sa COVID Takot kami sa huli. Totoong may COVID, mayroong virus, pero masigit na makapangyarihan ng ating Diyos kaysa sa anumang virus. Ano sinasabi natin at pinag-usapan natin dito? Magtiwala ka lang kay Lord. Kahit illogical lang maniwala sa Kanya, magtiwala ka pa rin. Kahit sabihin kabaliwan ng maniwala, kahit sabihin kapraningan ng maniwala, magtiwala ka kay Lord. Kasi ma-overcome mo yung fear. And trusting God will give you peace. Pag nagtiwala ka kay Lord, ibibigyan ka nito ng kapayapaan. Anong sabi ng mga taga Pilipos 4:4 hanggang 7? Magalak kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. So sinasabi rito ng Apostol Pablo, sa kabila ng mga kaguluhang nangyayari, hindi tayo dapat kainin ng takot, kundi tayo mapuno ng kagalakan. Alam nyo, yung mga sakit ay maiwasan natin kapag tayo masayahing tao. No? Kaya kung tatawa ka, tumawa ka, huwag kang mahiyang tumawa. No? Maging masayahin ka. Huwag kang kainin ng takot. Alam nyo, ang Pilipino naman, sadyang masayahin. Pero ngayon, napansin ko, nababawasan yung pagiging masayahin ng mga Pilipino. Ito isang araw lamang, naalala ko bago ipagpatuloy basahin ito, nanonood kami ng balita. Yung mga doktor nagreklamo doon sa nangyayaring ganon. Ano yung mga kasama kong nanonood, imbis na pakinggan sinasabi ng doktor, ang napansin, ay si doktor, bumibigay. Napansin niyo ba, pagka may mga napapanood kayo, imbis na mahalaga yung sinasabi niya, mas napapansin niyo kung, ay, kalbo, di ba? Di ba? Ay, parang Barbie. Sabi nung sa kasama ko, Pastor, parang Barbie siya, Barbie. Yung doktor na Barbie. Ibig sabihin, hindi nakikinig doon sa sinasabi ng doktor na may kinalaman sa COVID. Alam niyo, Pilipino ganyan no? Hindi tayo nakapokus sa problema. Nakikita natin kung saan tayo pwede maging masaya. Pero ngayon, marami mga tao, mas pinapasin na yung problema ngayon. Huwag kapatid, lalo kung kayo isang mananampalataya ni Kristo, huwag mong pasinin yung mga nangyayari sa paligid. Aware ka dyan. Aware ka, hindi yung parang ignorante ka. Aware ka sa nangyayari. Kaya po ako nanonood ng balita kasi awareness Pero hindi ako doon nakatingin. Hindi doon tumatakbo ang aking mga desisyon. Hindi ako pinangungunahan ng takot sa mga bagay na yan. Sabi doon, malapit nang dumating si Lord. Yun ang, alam nyo, itong nakakatuwa. Na-excite ako lalo kasi nakikita natin lahat ng sinasabi ng Biblia nagaganap na. Nagaganap sa ating mga mata yung mga propesiya noon. Pinag-uusapan lamang noon. Ito na yung kaganapan. Ibig sabihin, malapit na ngang dumating ang Panginoon. Kaya nung sumunod na sinabi ng Apostol Pablo, verse 6, huwag kayong mabalisa sa tungkol sa anumang bagay. Sabi mo nga sa iyong sarili, huwag akong mabalisa. Kung Kristiyano ka, kapatid, pag nababalisa ka, rebuke it. Amen? Then, mag-isip ka ng mga salita ng Diyos, mga pangako ng Panginoon. Tapos magtiwala ka sa Diyos. Tapos maging masaya ka. Amen? Humalakhak ka, mag-joke kayo mag-asawa,
magkurutan kayo sa tagiliran. No? Kilitiin mo yung, no? Tignan mo yung mga positibo. Ako, pag kami mga ganong bagay, at tinitignan ko yung mga anak ko, maglalaro kami. Imbes na kainin ka ng mga pag-aalala, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin nyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin. May pasasalamat. Imbes na mabalisa ka, tiwala ka kay Lord, then mag-pray ka. At yung pagpe-pray mo, may pagpapasalamat kasi nagtitiwala kang sasagutin ni Lord ang iyong panalangin. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ito illogical peace. Hindi maunawaan yung kapayapaan. Nangyayari kaguluhan sa mundo, ikaw mapayapa pa rin. Nawa, yun ang maging buhay ng bawat isa sa atin. Huwag kang kainin ng takot, huwag kang kainin ng pangamba. Illogical kung titignan mo, pero hindi. May puno ka ng peace of God na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Dahil may Kristo tayo sa ating puso eh. Amen? Si Kristo yung nag-ahari sa ating mga puso. Kaya ano man ang mangyari, payapa tayo. Amen? Then, masaya tayo. Sabi mo nga sa iyong sarili, magsaya ka. Amen? May Kristo ka eh. Amen? Ano man ang pagkain mo sa iyong harapan, sa hapagkainan, sa iyong harapan, pasalamat ka pa rin kay Lord. Huwag mong ireklamo ano man ang kinakain mo ngayon. Pastor, parang hirap maging masaya ngayon kasi asin na lang kinakain namin ngayon. Masalamat kay Lord. Kung may asin pa man yan. Di ba? Ha? Dahil may panlasa ka pa daw. Naalatan ka pa. Ano man ang nangyayari, ang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin, magtiwala lagi sa Diyos. Hindi puro kareklamo, puro takot, ito na naman, ECQ, GC. Hindi mo kontrol yan eh. Sige, magreklamo ka na magreklamo, may magbabago ba? Wala eh. Hindi mababago yung mga bagay na yon. Hindi natin control. Ang control natin yung ating damdamin. Ang control mo, paano ka mag-iisip at paano ka magpapasya. Ang i-control mo yung puso mo at ang yung pananampalataya na magtiwala ka pa rin kay Lord. Na hindi ka niya iiwanan. Nasa iyo si Kristo. May pag-asa ka, kapatid. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang kainin ng takot. Magtiwala ka kay Lord. Amen? At maghari sa'yo yung hindi malirip na kapayapaan. Grabe, hindi malirip na kapayapaan. Hindi sila makatulog. Ikaw, sarap mo matulog. Hindi sila makakain. Ikaw, ang sarap mong kumain. Di ba? Sila walang mabunot na pera. Ikaw, wala rin naman. Pero, okay lang. Masaya pa rin. Pero yung tiwala mo kay Lord, magre-resulta ng himala eh. Ang tiwala mo kay Lord, hindi pwedeng mapahiya ka sa Diyos dahil nagtiwala ka sa Kanya. Amen? Magre-resulta ito. Trusting God will make a way for miracle. Ang pagtitiwala mo sa Diyos, magre-resulta ng himala. Amen? Kaya, yun ang lagi nating i-practice sa buhay. Lagi nating patatagin yung ating tiwala kay Lord. May kwento sa Bible, nang tawagin ng Diyos si Pedro. Si Pedro, isang mangingisda, dalubhasang mangingisda. Dumating ang isang araw, nang siya ay magdamag na mangisda, wala siyang huli. At siya'y nagliligpit na lamang ng kanyang net, hindi rin pa ni Jesus yung kanyang bangka para mangaral. No? At ito na, no, pauwi na si Pedro at siguradong yung kanyang biyenan magagalit sa kanya dahil wala silang pananghalian o panghapunan. No? Pero sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Pedro, pumunta ka uli sa dagat at ihulog mo yung iyong lambat. Ano sabi dito sa Luke chapter 5 verse 4? When he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Bumalik ka uli, mangisda ka uli. Pero sumagot si Pedro, isang dalubhasang mangisda. Simon answered,
Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. Panginoon, kami po'y nagtrabaho ng magdamag pero wala kami nahuli. Kabisado na namin ang lawa, kabisado na namin ang mga isda. Mga ganitong panahon talaga, mahirap mangisda. Isa ako mangisda, kayo po'y isa lamang, isang ano kayo karpintero. Pero, but because you say so, I will let down the nets. Pero dahil sinabi niyo po, susunod ako sa inyo. Verse 6, hasang mangisa, alam niya yung ganong sitwasyon. Pero anong sabi niya? Dahil sinabi niyo po. Napakahalaga ng tiwala mo sa sinabi sa iyo ng Diyos. Napakahalagang panghawakan mo yung pangakong sinabi sa iyo ni Lord. Huwag kang magdadalawang isip sa bagay na yon. Minsan illogical kung titignan mo. Parang hindi mo na kayang maunawaan. Ba't pa rin ako susunod? Ba't kailangan pa rin ako sumamba? Ba't kailangan pa rin ako magbigay? Bakit kailangan pa rin ako maging mabuting tao? Lahat na ng tao masasama. No. Dahil sinabi ng Panginoon, ano nangyari? Nagresulta ng himala. May mga kwento sa Bible at napakadami, mga kapatid, kung iisa-isay natin, napakadami. Mga illogical moments sa Bible. Mga unexplainable na kailangan nilang sumunod. Nandiyan si Noah. Sabi ng Diyos sa kanya, Noah, magtayo ka ng arko. At dahil gugunawin ko ang buong mundo sa magitan ng baha. At that time, wala pang ulan. Wala pang pumapatak na ulan mula sa langit. Pero dahil nagtiwala si Noah sa Diyos, naligtas siya at ang kanyang pamilya. Nandiyan yung babaeng balo na sabi ni Elijah sa kanya, ipagluto mo ko. Sabi ng babae, Panginoon, ito na lamang ang aming pagkain. At kung tapos namin itong iluto, mga illogical, napakadami. Napakadami. Sabi ng Panginoon kay Moses, Moses, itaas mo ang iyong tungkod. At magdamag nakataas yung tungkod ni Moses, ahatiin ko sa gitna ang dagat. Grabe. Illogical, tataas mo lang yung tungkod mo, mahati na sa gitna yung dagat. Imposible yun Hello? Si Moses, minsan inutusan naman ng Panginoon, itaas mo ang iyong tungkod. At habang nakataas yung tungkod ni Moses, nananalo ang Israel sa kanilang laban. Napapagod na si Moses. Binababa na niyang ganyan. Anong ginawa ni Ur saka ni Aaron? Tinulungan para itaas ang mga kamay ni Moses. Para ano kinalaman ng pagtaas ng kamay ni Moses para manalo ang Israel? Pero doon pumapasok yung pananampalataya sa pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. May mga bagay na iuutos sa iyo ang Diyos, kapatid, illogical. Bakit? Kailangan mawala ka sa takot? Kailangan ma-overcome mo yung mga worriness mo sa buhay? At para makatanggap ka ng himala? Illogical. Minsan utusan ka ng Panginoon, anak, mag-fasting ka sa panahon ng piyesta. Ba, nakakain na sila, ikaw fasting? Anak, lahat ng pera mo sa wallet, ibigay mo. COVID Lockdown. Ba't ko gagawin? Illogical. Pero pag nakita ni Lord yung pagsunod mo, hindi ko sinasabi sa lahat gagawin yun pero pag nangusap sa iyo ang Diyos, sumunod ka. Diyan mo may-experience ang himala. Ang tiwala natin kay Lord ganito, mga kapatid. Ganito dapat yung ating tiwala. Tulungan man tayo o hindi, iligtas man tayo o hindi, may pagpapala man o wala, kagalingin man tayo o hindi, tiwala natin kay Lord na hindi masisira. Naalala niyo Sadak, Mesak at Abednego sa Bible? Napatayo ng isang malaking Diyos-Diyosan ang hari ng Babylonia. At ang sabi ng hari, lahat ay kailangan sumamba. Pag narinig ang tunog ng trumpeta, lahat ay kailangan lumuhod. Pero ano sabi ni Sadak, Mesak, Abednego? Hindi kami susunod. No? Kasi kung titignan nyo, siguro kung mga Pilipino yan, si Sadak, Mesak, Abednego, maintindihan naman ni Lord Alam naman ni Lord yung puso ko. Di ba? Iko-compromise natin yun. Tama? Kasi ang sino mang hindi susunod, ipapakain sa leon o ilalagay doon sa pugon, paparusahan.
kung ikaw yon, nako, maraming Pilipino, sa logical agad ako. Lord, alam mo naman yung puso ko talaga. Diba? Kahit lumod ako, di naman ako nakaload sa Kanya. Diba? Ikaw ang niluluhuran ko. Pero nung sabi ni Sadak, Mesak, Abednego, hindi sila lumuhod. At nung kinausap sila ng hari, totoo ba? Sadak, Mesak, Abednego, sila yung mga tagapagpayo ng hari, mga matatalino kinukonsider sa Babylonia. Totoo ba? Kilala sila ng hari na hindi kayo lumuhod doon sa Diyos ang aking pinagawa. Wala po kaming tutol dyan, sabi ng tatlo. Sa verse 18 ng Daniel chapter 3. But even if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your God or worship the image of gold you have set up. Sabi dito ng tatlo, wala po kaming tutol sa sinasabi niyo, mahal na hari. Ay, sabi ng hari, tatapon kayo sa pugon. No? Dahil hindi kayo sumamba, gawin niyo po anong gusto niyo. Pero kung kami may hindi tulungan ng Diyos namin, hindi pa rin magbabago ang aming pananalig sa Kanya. Amen? So mga kapatid, huwag ho tayong mawawalan ng pananampalataya, pananalig at tiwala sa Diyos. Kahit minsan nakikita natin, parang walang pag-asa. Ulitin ko, tiwala natin kay Lord, tulungan ka man o hindi, may himalaman o wala, may pagpapalaman o wala. Hello? Hindi mo man nararamdaman yung pagsama sa inyo ng Diyos, nandun pa rin yung tiwala mo kay Lord. Hindi dapat ito nagbabago. Ano naman ginawa ng Panginoon? Pinatunayan niya ang kanyang mga salita. Nung itinapon yung tatlo doon sa pugon, gumulong lamang sila, pero yung nagbuhat, namatay. No? Sa sobrang init ng pugon, pero yung tatlo gumulong-gulong. At biglang napatayo ang mahal na hari habang tinitignan yung tatlo doon sa loob ng pugon. At ang sabi niya, di ba tatlo lamang ang inihagis natin sa pugon? Bakit apat ang nakikita ko at ang isa'y para tilag bagay isang Diyos? Hindi sila iniwan ng Panginoon. Pag nandun yung tiwala mo sa kabila ng anuman ang mangyari, pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, anuman ang mangyari? Magtiwala ka kay Lord. Amen? Anuman ang ating harapin sa buhay, anuman ang persecution na darating yan. Tandaan niyo po, darating yan. Nangyayari na nga po ngayon eh. Darating ang persecution. Manatili tayong tapat kay Lord. Amen? Psalm chapter 62 verse 5 to 8. I depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender and I shall never be defeated. My salvation and honor depend on God. He is my strong protector. He is my shelter. Trust in God at all times. Sabay-sabay nga natin sabihin, trust in God at all times. Ulitin, trust in God at all times. Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang mangyari, all times, panahon ng kahirapan, panahon ng pandemic, panahon ng mga sakit karamdaman, ano man ang panahon, tiwala ka kay Lord. My people tell Him all your troubles, for He is our refuge. Tiwala lagi kay Lord. Ano sabi ng Psalm chapter 3 verse 5 to 6? Dito ako magtatapos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In your understanding, logical. Logic lagi ang understanding ng tao eh. No? Hahakbang ako rito kasi matatag naman itong hahakbangan ko eh. Dito, tubig lulubog ako. Pero sabi kasi ni Lord, lumapit ka. Nung lumapit si Pedro, tubig naging matigas na lupa ang kanyang hinakbangan. Hindi siya lumubog. Pag sa logic, lahat i-compute mo. Lahat titignan mo ang bawat area, bawat ending. Ilo-logical mo mga bagay. Kailangan may malinaw na explanation sa science. Kailangan naintindihan ng iyong mata at pag-unawa. No? Pati pag-amoy. Yung ba, logical, pati pag-amoy. Parang may amoy patay man, may mamatay yata. Yun ang senses, nararamdaman. Nararamdaman ko, parang giniginaw na ako. Kakasakit na yata ako, parang umaano yung mga laman-laman ko. Parang kumakatila-lamunan ko. Inuubo na ako. Sunod-sunod yan. No? Yung una, pakiramdam mo, sunod-sunod na.
Pero huwag ka magtiwala sa iyong sarili pag-unawa. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. And in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat ng iyong hakbang, pagtiwalaan mo ang Diyos. And He will straight your path. At idediretso ni Lord ang iyong landasin. Ang tiwala natin kay Lord, ano man ang mangyari. Tiwala natin kay Lord, yung ating kahinaan, magiging kalakasan. Ang tiwala natin kay Lord, yung ating takot, napagtatagumpayan natin. At tiwala natin kay Lord, nagre-resulta ng himala. Ang tiwala natin sa Diyos, illogical man ang maniwala. Illogical man ang sumunod. Hello? Illogical man kung titignan. Hindi tayo nananangan sa sarili nating karunungan. Kundi nagtitiwala tayo sa Diyos ng Biblia na nangako sa atin, hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. So trusting God, even when it is illogical to trust Him. Tayong lahat ay tumayo. Anong sabi doon sa Matthew chapter 19, verse 26? Balikan natin yung unang verse natin. With man, this is impossible. But with God, all things are possible. Sa tao, imposible. Pag sa tao ka natiwala, imposible. Ngayon, magkasakit ka, lahat COVID. Wala na kang trangkaso ngayon eh. Lahat COVID na. Maaaring sa tao, wala na imposible ka nang gumaling, imposible ka nang umahon, imposible na mabago ang iyong sitwasyon. Tiwala ka kay Lord. Because with God, all things are possible. Trust God. Even in times na parang illogical na magtiwala. Ano man ang sabihin ng ibang tao sa iyo? Para ka na nababaliw sa pagiging Kristiyano mo, nababaliw ka na sa Biblia na yan. Eh ano? Kasi alam mo yung pinanghahawakan mo. Kilala mo yung Diyos na yung pinapanampalatayanan. Alam mo yung tinatayuan mo. Trust God. Even when it is illogical to trust Him. Because with God, all things are possible. Let us worship the Lord. Oh, hallelujah. Amen. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Come on, church. amin. Sa lahat ng oras, Darian ka paragi. para sa amin, Panginoong Jesus. purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Habang inaawit natin to, kapatid, gusto kitang hamunin kay Lord. Ano man ang iyong nararanasan ngayon, ano man ang anxiety attack, ano man ang takot na iyong nararanasan ngayon, ibuhos mo yung tiwala mo kay Lord. Patatagin mo ang iyong panampalataya sa Kanya. Illogical man kung titignan ng magtiwala sa isang Diyos na hindi nakikita. Sa isang Diyos na maaari sabihin ng iba, yung Biblia na Diyos nyo ay luma na. Hindi na yan sa panahon ngayon dapat paniwalaan.
Pero kasi kilala natin ang ating Diyos sa pinapanampalatayanan. Sa Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yes, At ang sino mang maglalagak Yes, ng God. tiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Hallelujah. Salamat po. Patatagin ni Lord ang iyong pananampalataya. Amen, Lord. Amen. Once again, let's worship the Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Hallelujah! Wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas Sa buhay ko. Sundin ang loob mo. Iparinig ang nais mo. Hallelujah! Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Amen. Ano man ang aming pinagdadaanan, ikaw pa rin ang aming Diyos. Come on, church. Hallelujah! Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa panahon man kami nangihina, panahon man kami malakas, ikaw pa rin ang aming Diyos. para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa aming buhay, Panginoon. Walang mabago. Oh, Diyos ka sa amin, tanging sandigan. hallelujah. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Hallelujah. I want to give you time right now. As you close your eyes, I want you to talk to God right now. Kausapin mo ang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. At pwede mong sabihin kay Lord na, Lord, tulungan mo ako na lubusang magtiwala sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, kung paano ko ilalagak ng lubusan ang aking tiwala sa iyo. Tulungan mo ko, Panginoon, na malagpasan ko ang anumang worriness, anumang takot na meron sa mundong ito. Dahil ang aking matay nakatingin sa iyo. Ang aking puso ay nakalagak sa tiwala sa iyo. Yes, God. Sige po, kausapin mo si Lord sa oras na ito. At hayaan mo ang presensya ng Diyos ay bumalot sa iyo. At maramdaman mo na inaalis ng Diyos ang namang takot. Inaalis ng Diyos ang namang mga pag-aalala. Tinatayo't binabango ka ng Panginoon sa oras na ito. Yes, God. In the name of Jesus Christ. Lord. Come on. Hallelujah. Oh, hallelujah. Just Yes, talk to God. God. Hallelujah, Lord. Siya mababahay, halabahan mo. Oh, God. Oh, Jesus. Talk to Him. Yes, Lord. Panalangin sa'yo. Opo, Panginoon. Tiwala kami sa'yo, Panginoon. Yes. Hallelujah. Amen. Kanino pa kami magtitiwala kundi sa iyo lamang, Panginoon? Oh, Lord. Yes, God. As you talk to God right now, I feel the presence of the Lord. The Lord is lifting up
Ano man ang takot na nilalagay sa iyo ng kaaway. The Lord is lifting up. Ano man ang mga worriness. Yes. Ano bang mga bagay na nakikita mo, negatibo sa mundong ito. Pinatatatag ka muli ng Panginoon. Pinalalakas ka ng Diyos sa oras na ito. In the name of Jesus Christ. Diyos ka sa amin, lahat ng Come on, feel the anointing of God. Feel the presence of the Lord. Panginoong Isus, purihin ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Kaysan pa, Lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan para sa amin. Panginoong Isus, purihin ka. nakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Thank you, Lord. Sa lahat ng oras, lahat ng oras. kaya ka para sa amin. Para sa amin, Panginoong Isus, purihin ka. Nakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Panginoon, sapagkat meron kaming Diyos na kilala. Ikaw po yun na tumawag at pumili sa amin. Nagbukas ang aming puso at isipan sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami at turuan na patuloy naming malagak ang tiwala namin sa iyo ng lubusan. Na kahit minsan kung titignan, illogical ang magtiwala sa iyong mga salita. Illogical ang humakbang at sumunod sa iyo. Illogical, Panginoon, ang gumawa ayon sa iyong kalooban sa panahong ito. Pero Lord, masusundin namin ikaw kaysa sa anuman ang sinasabi ng tao. Patatagin mong lagi ang aming pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, increase mo patuloy ang faith ng iyong mga anak. Opo, opo. Huwag kaming kainin ng anumang takot, Hallelujah. pangamba, Yes, kadiliman ng sanlibutan In ito. Jesus' name. Bagkus lalong magliwanag ang iyong mga salita at ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, sa iyong kadakilaan. Salamat po sapagkat alam namin may ginagawa ka sa aming mga buhay. Wala pong ibang maitaas, walang ibang mapapurihan. Wala kaming ibang paglilingkuran. Wala kaming ibang sasambahin. Wala kaming ibang paglalagakan ng aming tiwala, kundi sa iisang Diyos at aming Panginoon. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah!